Hello mga ka-boarders! Welcome back sa vlog ng isang boarding house caretaker na ngayon ay naging busy para sa muling pagbubukas ng ating maliit na tindahan. Yes mga ka-boarders, mag-reopening na ulit ako sa aking sari-sari store dito sa boarding house after 2.5 na pagsasara. Grabe, sobrang amazing talaga ng pagmamahal ni Lord kasi nito lang January mga ka-boarders ay binigyan ko ng ultimatum tong partner ko. Sabi ko sa kanya, gusto ko nang i-open ulit tong tindahan namin by June, kaya kailangan kada sahod niya ay magtabi kami hanggang sa umabot man lang ng 10,000 na pampuhunan. Kaya mayroon pa kaming 5 buwan para makapag-ipon pa. Noong una talaga ay sa blow up lang ako nagpo-post ng mga videos ko at wala talaga akong niche kumbaga. Pero nung sumubok akong mag-upload ng daily life ko as a caretaker sa Block Up, ang lakas ng views at likes ko. Kaya noong March na-invite agad ako tapos fast forward sa pangatlong pagkakataon sumali ako sa isang branded campaign sa Block Up at hindi ko akalain na nag-viral ang video na yun. Pero grabe ang bashers ko noon mga ka-boarders. Noon ko lang na-realize na ang mga bashers are not bad at all. Instead, tinulungan nila akong maipush palalo ang video ko. So ayun, biglang may nag-notify sa akin noong June 1 sa mismong birthday ko pa talaga galing sa Block Up na may matatanggap daw akong blessings. Grabe, parang nanlalamig ako sa sobrang tuwa at pasasalamat kay Lord. Naisip ko bigla, parang ang bait sa akin ni Lord. Hindi lang kasi ito ang unang beses na hirap at kailangan ko talaga ng tulong niya, ay pinagbibigyan niya ako. Noon kasi din mga ka-boarders, nung buhay pa ang papa ko at nagkaroon siya ng malubhang sakit, hirap din ako noon kasi wala akong may pambili sa kanya ng gamot at pang supplements niya. Tapos, saktong pag-open ko ng TV, kakasimula pa ng programang Family Feud, sabi doon may chance na manalo ng 20,000 kapag makasagot ng tama. Ay sumubok ako noon, sumali ako talaga. Hala mga ka-boarders, isa ako sa mga nanalo noon. Isa ako sa first batch na unang nanalo sa pagsimula ng programang yon. Grabe, parang wish granted agad. Na-realize ko mga ka-boarders, si Lord talaga laging andyan, nakikinig at nagmamasid sa atin. Grabe, ganito din ang feeling ko nung nanalo ako sa programang iyon. Mapapaiyak ka talaga sa laki ng pasasalamat sa Kanya. So anyways, o baka nagtaka kayo kung bakit ako ang gumagawa nito. Inaasikaso kasi ng partner ko ang linya namin sa tubig kasi nga nagparamdam na ulit ang management ng tubig sa amin. Sabi sa Sabado magsisimula nang ayusin ang linya namin dito sa aming lugar. Anyways, plano talaga namin na sa darating na day off na lang namin to gagawin, pero naisip ko sayang ang oras at di na rin ako makapaghintay. Sa tingin ko naman kaya ko to kahit talagang matakutin ako sa mga insekto. Actually, may mga ipapagawa sana kami dito. Kukuha sana kami ng tao na gagawa sa tindahan namin kasi nga sira na lahat ng shelves. Pero nagbago ang isip ko kasi nung nakita ko ang loob nito, feeling ko kaya lang namin to. May mga nakikita kasi ako sa TikTok na mga may tindahan. Doon ako kumuha ng mga idea. Nag-order lang ako sa online ng wire mesh. Tapos hindi pa naman talaga sira tong screen namin. May kunting kalawang lang pero kaya pa yung pinturahan lang. Anyway, sobrang dumi talaga dito sa loob mga ka-boarders. Sa totoo lang, ngayon lang ako pumasok ulit dito. Takot kasi ako baka may daga. Buti na lang wala pang nagpakita. Talagang pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Sobrang motivated talaga ako na magtinda ulit mga ka-boarders. Kaya kahit sobrang kinikalabutan na ako dito ay tuloy lang. Di naman talaga kalakihan ang kita sa pagtitinda pero at least kahit papano may kita sa araw-araw. Pandagdag tulong ko na din sa partner ko para sa mga gastusin namin dito sa bahay. Kailangan kasi talaga sa panahon ngayon, dapat dalawa ang kumikita or kumakayod, lalo't ang hirap ng buhay ngayon, lahat nagsitaasan na. 'Di ba? Bumili ako ng TNW tripod with light mga ka-boarders. Plano ko kasi na magpatuloy din sa pag-a-affiliate. Sobrang nakaka-inspire kasi ang mga kwentong nakikita ko lagi sa FYP ko. Hindi pa ako masyadong marunong sa mga editing pero lahat naman talaga ng bagay natututunan, diba mga ka-boarders? Dito lang talaga ako sa Block Up na mulat na may malaking opportunity din pala na kumita kahit nasa bahay ka lang. Dati talaga wala akong idea kung ano yung affiliate. Ngayon, kahit papano ay lumalaban na rin ako sa pagpupromote. Talagang totoo ang laging sinasabi sa akin noon ng papa ko. Sabi niya, sinabi daw ito ni Jesus sa mga tao, lihok tao kay tabangan ta ka. Sa Tagalog pa, kilos tao at tutulungan kita.
Anyways, mga ilang araw na din pala akong hindi nagparamdam sa inyo mga ka-borders. Ganito pala kapag may business kang ila-lunch. Bitaw, maliit lang tong tindahan namin pero kailangan din ng malaking oras para dito. Ilang araw nang dumoble tong puyat ko. Paano pa kaya yung mga CEO kung nagla-lunch ng bagong produkto, no? Wala lang, naisip ko lang bigla. So super late upload na pala to mga ka-borders. Sobrang na-busy kasi talaga ako sa munting negosyo ko. Syempre, kapag may tindahan ka, kailangan talaga gumising ng maaga at matulog ng late sa gabi. Kaya nawalan na ako ng time sa pag-edit ng mga videos ko. Naghahang na din talaga tong cellphone ko kasi panay kuha ko ng mga video sa mga ganap ko sa munting tindahan ko. Feeling Apple kasi kahit alam kong 4 gig lang ang kapasidad ng cellphone ko. Anyways, ginawa pala namin tong bodega muna. Yung mga metro na nakikita nyo, gumagana pa yan. Galing yan sa dating boarding house na ngayon ay renovated na. Yung bagong boarding house po ang tinutukoy ko. Kaya marami yan kasi bago yun ni-renovate ay umabot yun ng 50 plus na kwartong paupahan. Tapos nung ni-renovate na ay ginawang 15 rooms na lang at 5 unit na apartment. Grabe, palakpakan muna. Nagawa ko talagang linisin ang pinakainiwas-iwasan ko na lugar. Halatang kinikilabutan na yan kanina pa. O ayan, nakubkob ko na rin ang bahay ng mga kaipis-ipisan. Pareho kaming nataranta kaya bigla akong napasayaw ng tiniklin yan. Ganyan talaga ata, pag ginustong mang isang bagay, mas malakas talaga ang determinasyon ko na matapos agad to kaysa takot ko. Kaya pasensya na talaga kayong mga roaches at talagang isasagad ko na to. Pero dito talaga akong mas kinilabutan. Naku, nagpakita ba naman dyan ang pinakaiiniwasan ko? Si Bait, biglang lumabas sa lungga niya. Buti na lang nakailag ako. Kaya ayan, pumatong na ako. Grabe, parang nanginginig ang kalamnan ko niyan sa takot. Pero syempre, motivated ako ngayong araw. Ang goal ko, matapos ko talaga to ngayong araw at na makapamili na kami ng ititinda dito. Grabe, ang dami niyang tinipon na basura. Pinagawa na namin tong tindahan namin mga ka-borders. Pina-close ko yung possible na daanan nila. Pero talagang napakasipag din nilang maghanap ng butas. Abay, binutasan pala nila ang itaas ng tindahan namin. So ayan, mayroon kaming piso wifi pala dito. Ito muna ang sumasalo sa bayarin namin sa kuryente at internet. Excited na talaga akong magtinda ulit. Namimiss ko yung maglista ng mga utang. Charot lang. Bitaw, sobrang thankful din ako sa may-ari ng boarding house na to kasi may nakaredy na kami na pambintang bigas. Pinautang niya kami ng isang sakong bigas tapos saka na lang daw bayaran namin kapag naubos na. O diba, God is good. May mga good Samaritan talaga sa paligid. O ito na, natapos na din ako sa aking lampas 2 oras na paglilinis kaya ayan, sinubukan ko ng pagplanuhan kung saan banda ko ilalagay itong mga pinamili kong wire mesh. Tapos, ang partner ko na bukas mag-finalize nito kasi kailangan kasing martelyuhin pa to para madikit sa wall. Sa tingin ko, mas maging organisado ang paninda ko ngayon kaysa dati dahil sa wire mesh na binili ko. So ayan lang muna mga ka-borders, abangan nyo na lang sa susunod ko na vlog ang final look ng aking munting tindahan na katas ng aking pagtitiktok. Lahat ng ating ginagawa at pinagdaanan merong nagmamasid at nakikinig o galing lumapit sa kanya at magpasalamat sa lahat ng oras, maliit man yan o malaki. Live, love, laugh. Okay, bye!